Samantala, mismong si Pangulong Noynoy Aquino po ang dumayo sa Maguindanao para po maglunsad ng program pangkabuhayan, pang-edukasyon at pang-medikal sa mga miyembro po ng MILF. Narito po report ni June Veneracion. Sa isang pambihira at makasaysayang pagkakataon, bumisita si Pangulong Noynoy Aquino sa Sultan Kudarat, Maguindanao para personal na ilunsad ang programang Sadyahatra Bangsamoro. Nakatuon ito sa pagbibigay ng serbisyo medikal, edukasyon at pangkabuhayan sa mga komunidad ng Moro Islamic Liberation Front at iba pang lugar sa Mindanao. Kasamang dumalo ng Pangulo ang ilang miyembro ng kanyang gabinete. Naging mahigpit ang seguridad. Bukod sa 3 checkpoint na itinalaga, walang tigil din ang paglipad ng mga helicopter. Pinatay rin ang signal ng cellphone. Ilang miyembro naman ng MILF ang nakatanggap ng mga PhilHealth Card, Scholarship at Cash for Work program mula sa gobyerno. Sa ngayon, pansamantala muna ang mga programa habang patuloy ang negosasyon para sa isang comprehensive peace agreement. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulo Aquino na bunga ito ng mga pag-uusap nila ni MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim na nagsimula sa Japan noong 2011. Ito rin daw ang naging daan para malagdaan ang Bangsamoro Framework Agreement sa Malacanang, Oktubre noong nakaraang taon. Hindi na kailangan maghintay na mahabang panahon upang madanas ang pagbabago. Ang pwedeng simulan o ipatupad ngayon, sisimulan at ipapatupad natin ngayon. Simula pa lamang po itong Sadyahatra Bangsamoro Program. Isang sakay sa malawak na estratehiya ng pag-aangat ng buhay ng ating mga mamamayan. At pagsigurong walang Pilipinong maiiwan sa pagtahak ng tuwidadaan. Pero ang chairman ng MILF, bagamat nagpapasalamat, umaasa pa rin sa pangmatagalang kapayapaan na makakamit lang kapag naaprobahan na ang Comprehensive Peace Agreement. We caution all not to lose sight of the imperative and the challenges of the world works ahead, that of achieving in the soonest possible the signing of a comprehensive compact between the MILF and the GPH. June Veneracion, GMA News.